nandidiri ako sa tatay ko. Iyan mismo ang narinig ko mula sa sarili kong anak, si Santiago, isang gabi. Ang salitang iyon ay parang matinding sampal sa mukha ko. Ang hiya na dulot niya, halos ikamatay ko. Ako si Lolo Elias, ang haligi ng tahanan. Nag-isa akong nagpalaki sa kanya, nagtrabaho sa semento. Binayaran ko ang lahat, pero sa kanya, isa lang akong lumang muebles na humihinga. Hindi niya alam, ang palasyo na iyon, na nagkakahalaga ng 75 milyong piso, ay ganap na nakapangalan sa akin. Hindi niya alam na may trump card ako, isang lihim na yaman at mga legal na papel. Umalis ako. Hindi ako humingi ng pag-ibig. Kinuha ko ang aking dangal. Ngayon, magtuturo ako ng aral na kailanman ay hindi niya malilimutan. Kung ikaw din ay sinaktan ng sarili mong anak, like at share. Comment sa baba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan mo ako. Nandidiri ako sa tatay ko. Ganun lang, walang kaabog-abog. Nasabi niya iyon, akala niya tulog ako. Galing sa katabing kwarto, mahina ang boses niya pero malinaw, parang naglalabas ng matinding galit at walang pagsisisi. At ako, nanatili lang akong tahimik. Wala akong sinabi, ni isang buntong hininga. Niyakap ko lang ng mahigpit ang unan. Mas masakit pa iyon kaysa anumang sakit. Mas matindi pa sa bawat dagok na ibinigay sa akin ng buhay. Dahil ang pandidiring iyon ay galing sa sarili kong anak. Ako si Lolo Elias, 78 taong gulang na ako. At itong kwento na maririnig mo ay hindi maganda. Pero totoo. Isinilang ako sa isang simpleng bayan sa probinsya. Nagtrabaho ako mula pagkabata. Gumagamit ng mga kamay ko sa bukid at sa pagpasa ng sako ng semento noong 14 pa lang ako. Sa napakaraming pagsisikap at sakripisyo, nakapagtayo ako ng isang maliit na negosyo ng materyales sa konstruksyon na sa paglipas ng panahon ay lumago at naging marangal. Hindi man kami mayaman pero sapat iyon para mapalaki ko ang dalawa kong anak, mapag-aral sa pribado, mabigyan ng bahay, pagkain, at maging makapagbakasyon kami sa mga lugar na kailanman ay hindi ko inasam na mapuntahan noong bata ako. Naging tatay at nanay ako dahil maaga akong iniwan ng kanilang ina. 5 taong gulang si Santiago at 3 taong gulang si Monica. Kailanman ay hindi ako nagreklamo, ni minsan. Dahil sila ang makina ng buhay ko, ang aking pananampalataya. Ako ang nagluluto, naglalaba, naghahatid sa kanila sa doktor, sa eskwela, sa klase ng basketball, sa mga sayaw sa paaralan. Nagtatrabaho ako mula umaga hanggang gabi. Pero nagagawa ko pa ring basahan sila ng kwento bago matulog. At ginagawa ko iyon ng buong puso. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil mahal na mahal ko sila nang higit pa sa buhay ko. At ngayon, halos 40 taon ang lumipas, maririnig ko siyang magsabi ng ganoon. Nandidiri ako sa tatay ko. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakatingin lang ako sa kisame, parang multo, na may kumikirot na puso at isang isip na paulit-ulit na inuukit ang mga salitang iyon na parang masamang eko. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa dahil sa pagiging tanga ko, sa pagiging bulag ko. Dahil ngayon, lahat ng bagay ay biglang nagkasense. Ang mga walang pasensyang tingin, ang mga buntong hininga kapag nagsasalita ako, ang mga patutsada sa mga kainan ng pamilya. Ayaw ko lang kasing makita. Nangungunyapit ako sa alaala ng batang iyon na yumayakap sa akin gamit ang maliliit niyang braso na punong-puno ng putik ang kamay na nagsasabing, "Daddy, huwag kang aalis." Tuwing aalis ako para magtrabaho, pero ang batang iyon ay matagal nang wala. Ang natira ngayon ay isang lalaking malamig, walang utang na loob at malupit. Kinabukasan, bumangon ako gaya ng dati, nagtimpla ng kape, naglagay ng pandesal sa mesa, at hinintay siyang lumabas ng kwarto. Nang makita ko siya, binati niya ako ng pamilyar niyang mukha na para bang walang nangyari. "Kumusta ang tulog mo pa?" "Mabuti anak, napakabuti." At inalok ko siya ng kape ng walang bahid ng hinanakit sa aking boses dahil alam ko na ang kailangan kong gawin hindi sa oras na iyon. Pero may isang bagay sa loob ko na nabasag. Oh, mas tama. May isang bagay na nagising. Buong araw, hindi naalis sa isip ko ang kanyang mga salita. Tumingin ako sa salamin at nagtanong, "Iyon ba ako? Isang balakid?
Isang istorbo? Isang matanda na nakakadiri? Naalala ko lahat ng pagkakataon na hindi ako bumili ng sarili kong damit para lang makabayad sa course niya. Lahat ng pagkakataon na natulog ako sa sala kapag umuuwi sila ng asawa niya para lang magkaroon sila ng privacy. Naalala ko ang araw na pinirmahan ko ang paglilipat ng kotse sa pangalan niya nang walang hinihinging kapalit. At ang pagkakataon na inalis ko siya sa pagkakautang sa pamamagitan ng pagbebenta ng bahagi ng lupa ko. Ang lahat ng iyon ay nasa puso ko na parang malalim na mga pilat. At sa kabila nito, nandidiri siya sa akin. Wala akong sinabi, hindi noong hapong iyon, ni noong gabing iyon. Natulog akong muli sa katahimikan, pero sa pagkakataong ito, hindi ako nakadama ng pagkatalo. Naramdaman ko ang kapayapaan, parang isang taong sa wakas ay tumanggap ng isang katotohanan. At kapag tumanggap ka, kumikilos ka, ngunit walang iskandalo, walang sigawan, walang kalabog. Dahil kapag nalaman ng isang ama na hindi na siya mahal ng anak niya, hindi siya magmamakaawa para sa pag-ibig. Kukunin niya ang kanyang dangal, yuyuko ng tahimik, ilalagay ang kanyang pagmamalaki sa bulsa, at aalis. Hindi ko pa sasabihin sa iyo kung ano ang ginawa ko, pero tinitiyak ko sa iyo ang isang bagay. Hindi ako nanatili roon. Hindi ako naghintay na magbago siya. Hindi ako naghanap ng kaaliwan. Hindi ako nagtanong. Nagmasid lang ako at nagtala sa kaluluwa. Sa ikatlong araw, habang nagtatrabaho siya mula sa dining room gamit ang laptop niya, dumaan ako malapit at narinig ko kung paano siya nakikipag-usap sa telepono. Nandito pa rin si tatay. Oo, ang dati pa rin. Matanda, mabagal. Ay, hindi ko na alam. Ayoko na siyang kasama. Para lang siyang lumang muebles sa bahay, pero humihinga. At bumitaw siya ng tawa, isang mahinang tawa ng panunuya. Nagpunta ako sa hardin, umupo ng mag-isa. Tiningnan ko ang bahay, ang malaki at magandang bahay na iyon na itinayo ko nang may napakaraming pagod. Ang bahay na iyon ay nakapangalan sa akin, clean title, at tinatayang aabot sa mahigit 75 milyong piso. Oo, lahat ay akin. At pagkatapos isang malalim na katahimikan ang bumalot sa akin, hindi dahil sa kalungkutan, hindi. Ito ay katahimikan ng katiyakan, na para bang may isang boses sa loob ko ang nagsabi, Elias, oras na. Kinagabihan binuksan ko ang isang drawer ng aparador, kumuha ako ng asul na ballpen at isang lumang papel na nakatupi doon sa loob ng maraming taon at nagsimula akong magsulat ng isang bagay na hindi niya malilimutan. Pero iyon ay ikukwento ko sa iyo mamaya. Magkomento ka diyan. Kung narinig mo iyon mula sa sarili mong anak, ano ang ginawa mo? At sabihin mo rin sa akin, mula sa anong sulok ng mundo ka nakikinig sa akin. Dahil ang kwentong ito ay nagsisimula pa lang. Hindi ako sumulat ng mahabang liham, hindi. Hindi pa nga ako gumamit ng mga malalim na salita. Isinulat ko lang ang kinakailangan, ilang malinaw at direktang linya, gaya ng lahat ng bagay sa buhay ko. Tinupi ko ito ng maayos, inilagay sa loob ng isang dilaw na envelope na matagal ko nang iningatan, kasama ng iba pang mahahalagang papeles. Inilagay ko iyon sa ibabaw ng aking desk at nagpatuloy sa natitirang plano ng walang pagmamadali, walang pagkabalisa. Dahil kapag ang isang tao ay hinamak sa ganoong paraan, wala nang pagmamadali, mayroon na lang desisyon. Bago iyon, dumaan ako sa bawat sulok ng bahay, hindi para umiyak, hindi para alalahanin, kundi para tingnan ng ibang mga mata, ng isang taong hindi nakabilang. Naglakad ako sa mahabang pasilyo na itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay noong hindi pa tapos ang bayarin sa utang. Hinawakan ko ang pinto ng kwarto ng anak kong si Monica, ang pininturahan ko ng pink noong nag-15 anyos siya. At tumigil ako sa harap ng picture frame ng aking yumaong asawa sa dining room. Kinausap ko siya ng mahina. Sabi ko, patawarin mo ako dahil hindi ko nakita kaagad kung ano na ang pinagiging ng anak natin. At pagkatapos, nagpunta ako sa bangko. May appointment ako sa aking financial advisor, isang napakarespetadong binata na kinausap ko na noon. Alam niya na wala akong masyadong gastos, na nabubuhay ako sa pensyon at sa ilang renta. Pero ang hindi alam ng lahat ay mayroon akong nakaimbak na pondo, isang dollar account na sinimulan kong buuin maraming taon na ang nakalipas, just in case. Dahil alam ng bawat taong maingat na ang kung sakali
ay palaging dumarating. Nang araw na iyon, kinuha ko ang halaga na kailangan ko para gawin ang kailangan kong gawin nang hindi gumagalaw ng malaki, nang walang suspetsa. Kinahapunan, pumunta ako para kausapin ang real estate agent na tumulong sa akin na bilhin ang bahay 30 taon na ang nakalipas. Isang matandang Ginoo ang nag-asikaso sa akin na naaalala pa ako. Don Elias, ang sarap namang makita kayo. Ano po ang sadya ninyo? Gusto kong ibenta ang bahay ko sa lalong madaling panahon. Tiningnan niya ako ng may pagtataka. Tinanong niya ako kung sigurado ako. Sabi ko oo, na gusto ko ng discretion at nilinaw ko. Ang ari-arian ay nakapangalan sa akin. Walang utang, walang mortgage, walang legal na komplikasyon. Lahat ay malinis. Mayroon po ba kayong espesyal na dahilan? Tanong niya. Isa lang, gusto kong maglaho. Hindi na siya nagtanong pa, tumango lang siya. Habang umaandar ang mga proseso, ipinagpatuloy ko ang buhay ko na parang walang nangyayari. Inakala ni Santiago na pareho pa rin ako. Nagluto ako, nagdilig ng mga halaman, sumasagot ako ng magalang, pero hindi na ako ang dating ako. May isang di nakikitang distansya sa pagitan namin, isang distansya na hindi niya nakikita, pero naramdaman ko iyon na parang isang pader. Isang gabi, nagdala siya ng mga kaibigan para maghapunan sa bahay. Nagtawanan sila, nag-inom ng serbesa, nagpatugtog. Wala akong sinabi. Isinara ko ang sarili ko sa kwarto, pero narinig ko muli ang kanyang boses. Si tatay, wala siyang kaalam-alam, matanda na, nasa sarili niyang mundo. At sumagot ang isa, pero nabubuhay siyang parang hari ang palasyo ng bahay na iyan. At tumawa siya ng malakas. Oo, habang nabubuhay pa siya, sulitin niya. Pagkatapos, sa akin na mapupunta. Doon, sa sandaling iyon, nalaman ko na tama ang desisyon ko. Lumipas ang ilang araw at mabilis na umusad ang benta. Ang bumibili ay isang dayuhan, gustong magbayad ng cash, nagmamadali tulad ko. Ang lahat ay naglinya na parang ang buhay mismo ang nagsasabi, "Tama na Elias, umalis ka na riyan." Ang gabi bago ang pirmahan, kaunti lang ang tulog ko, hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa pananabik. Hindi paghihiganti ang naramdaman ko, kundi ginhawa. Para bang sa wakas ay inalis ko ang isang malaking bato sa aking kaluluwa. Kinabukasan ng umaga, pinirmahan ko ang mga papel. Ibinenta ko ang bahay sa halagang 75 milyong piso. Idineposito ang pera sa isang bagong account sa ibang bangko na may ibang pangalan bilang legal na beneficiary, ang akin, ngunit may reinforced privacy code. Walang sino man ang makakatunton. Lahat ay naplano ko, lahat ay malinis. Umuwi ako sa bahay na mula sa sandaling iyon ay hindi na akin. Hindi pa nakakabalik si Santiago mula sa trabaho. Meron pa akong oras. Kaya umakyat ako sa kwarto, inimpake ang maleta ko, ang dati, ang lona na kulay berde, nilagyan ng sapat na damit, ang mga dokumento ko, ang relo ng aking ama, ilang lumang litrato, at syempre, ang envelope na may nota. Inilagay ko iyon nang nakatupi sa ibabaw ng mesa ng dining room na may batong nakapatong para hindi liparin at umalis ako. Hindi ako nagtaksi, naglakad ako hanggang kanto, sumakay ako ng bus papuntang sentro. Mula roon, diretso sa paliparan. Nabibili ko na ang tiket 3 araw na ang nakalipas. Isang one-way ticket, walang balik, walang abiso, walang paalam. At habang lumilipad ang eroplano, nakadama ako ng kapayapaan. Isang kakaibang kapayapaan, tahimik, isa sa mga kapayapaan na nakikilala mo lang pagkatapos ng matinding sakit. Dumating si Santiago ng gabing iyon at tinawagan ako. Minsan 2 beses, 3 beses hindi ako sumagot. Nag-iwan siya ng mensahe. "Nasaan ka? Bakit wala ka sa bahay?" Ilang minuto pagkatapos, isa pang mensahe. "Ano ang ibig sabihin nito? Ibinenta mo ang bahay? Nababaliw ka na ba?" At sa huli, isa pa, mas maikli, mas matigas. "Ano ang ginawa mo, matanda?" Wala akong sinagot ni isa at ang tanging nahanap niya ay ang sulat na iniwan ko sa mesa. Iyon ding isinulat ko sa matatag na sulat kamay at walang panginginig. "Ang kinasusuklaman mo umalis na. Kinuha ko ang lahat. Hindi mo na ako kailangan ikahiya. Matuto kang mabuhay nang wala ako. Paalam, anak." Dahil dumarating ang isang sandali kung saan ang katahimikan ay hindi kaduwagan kundi hustisya.
At mayroon pang mas maganda. Dahil inakala niya na lahat ay kanya, pero wala siyang ideya sa kung ano pa ang darating. Hindi ko naisip na sa edad ko ay magsisimula akong muli mula sa wala. Pero totoo rin na kailanman ay hindi ko naisip na ang sarili kong anak ang magtutulak sa akin hanggang sa puntong iyon. Lumapag ang eroplano sa isang malaking syudad sa hilaga ng Pilipinas bandang 9:00 ng gabi. Walang nakakaalam na nandoon ako, walang naghihintay sa akin, pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala akong pakialam. Nagreserba ako ng isang simpleng kwarto sa isang maliit na boarding house sa sentro, hindi maluho, pero sapat na para sa ilang linggo habang nagpapasya ako sa susunod kong hakbang. Nagrehistro ako gamit ang pangalan na pinagsama, ginamit ang 2 kong apelido, at nagbayad ng advance gamit ang cash. Ayaw kong mag-iwan ng bakas, hindi dahil sa takot ako, kundi dahil ayaw kong may dumating para hanapin ako, lalo na siya, dahil kilala ko siya. Alam ko na sa lalong madaling panahon, magre-react si Santiago, hindi dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa interes. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa matigas na kama ng boarding house, tiningnan ko ang lumang cellphone ko at nakita ang higit sa 20 missed calls, lahat galing sa kanya. Mas marami pang mensahe, mas marami pang audio, ang ilan ay tono ng pagmamakaawa, ang ilan ay galit, at may isa pa ngang nangiinsulto sa akin. Paano mo naisip na gumawa ng ganoong katangahan? Ano ang gagawin ko ngayon? Nasaan ka? Matandang baliw. Pinatay ko ang telepono, binalot ko sa isang basahan at inilagay sa loob ng maleta. Hindi ako sasagot. Hindi ako magbibigay ng paliwanag dahil hindi ko na kailangang gawin iyon. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagbibigay sa kanya ng isang bagay na kailanman ay hindi ko hiningi. Ang aking ama ay istrikto, matigas, tahimik. Kailanman ay hindi niya ako niyakap. Kailanman ay hindi niya sinabi, mahal kita. Pero tinuruan niya ako na magkaroon ng salita, maging tapat, panindigan ang sinasabi ko, na huwag ibenta ang dangal ko para sa pagmamahal. Gusto kong maging iba. Gusto kong maging isang ama na mas maalaga, mas present, pero nagkamali ako. Ikinubli ko ang pag-ibig sa sobrang proteksyon, ang kabutihan sa kahinaan, at nasanay siya sa isang ama na laging nariyan, na laging nagsasabi ng oo, na hindi nagrereklamo, hanggang sa naramdaman niyang may karapatan siyang hamakin ako. Ang mga unang araw sa bagong syudad ay kakaiba. Nagigising ako ng maaga gaya ng dati, at naglalakad sa mga kalye ng walang direksyon. Pinagmamasdan ko ang mga taong dumadaan, ang mga nagtitinda sa kalye, ang mga batang lumalabas sa eskwelahan, at naisip ko, ilan kaya sa kanila ang iniwan din ng mga anak nila? Ilang matatanda na tulad ko ang naglalakad ng mag-isa na may sirang puso, nagpapanggap na hindi masakit. Bumili ako ng kape sa isang maliit na tindahan sa kanto, umupo sa plaza at pinanood ang buhay na nagpapatuloy na parang walang nangyari, na parang hindi mahalaga ang kwento ko, pero alam ko na mahalaga iyon. Marahil hindi para sa mundo, kundi para sa akin. Isang hapon, nakilala ko ang isang matandang lalaki, si Lolo Roque, na nakatira din sa boarding house. Umupo kami para magkwentuhan. Tinanong niya ako kung may pamilya ako at sumagot ako na nagkaroon ako minsan. Tiningnan niya ako ng tahimik at pagkatapos ay sinabi niya, may mga bagay na nawawala at hindi na kailangang hanapin pa. Tama siya. Kinuwentuhan ko siya ng kaunti tungkol sa aking pinagdaanan ng walang binanggit na pangalan o detalye, sapat lang. At sinabi niya, tama ang ginawa mo, matanda. Walang sino man ang may karapatang tratuhin ka na parang basura, kahit pa anak mo, lalong-lalo na ang anak mo. Nang gabing iyon, natulog ako ng mas panatag. Samantala, nalaman ko sa may-ari ng boarding house na may isang bahay na inuupahan sa labas ng syudad, maliit pero maganda. Pinuntahan ko para tingnan. Napapalibutan iyon ng mga puno na may maliit na hardin sa harap at isang lumang duyan na nakasabit sa pagitan ng 2 haligi na kahoy. Nagustuhan ko. Ipinapaalala nito sa akin ang mga panahon na bata pa ang mga anak ko nang naglalagay kami ng duyan sa pagitan ng mga puno sa bakuran at naglalaro sila ng tulakan hanggang sa maabot ang langit. Inupahan ko ang bahay sa loob ng 6 na buwan, binayaran din ng cash. Bumili ako ng simpleng muebles, isang telebisyon, isang stove, isang komportabling armchair at isang mesa na gawa sa mapusyaw na kahoy. At nag-ayos ako ng tahimik,
Nang walang sinasabihan, nagsimula akong muli sa edad na 78. Pero, syempre, hindi doon magtatapos ang kwento. Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke, ang lumakong cellphone na nakaimbak ay nagsimulang tumunog. Binuksan ko lang iyon para sa isang transaksyon sa bangko at nandoon ang mensahe, isang formal na email na isinulat ng isang abogado. Inaabisuhan ako ng anak kong si Santiago ng isang intensyon na questionin ang benta na sinasabing hindi ako nasa tamang pag-iisip nang ibenta ko ang bahay. Kailangan kong basahin iyon ng 3 beses para maniwala. Gusto niyang sabihin na sinail ako, na nababaliw ako, na hindi ko alam ang ginagawa ko. Hindi ako nagalit, hindi ako nawalan ng pag-asa. Huminga lang ako ng malalim at ngumiti dahil inaasahan ko na ang lahat ng iyon. Bago ang benta, humingi ako sa aking doktor ng isang kumpletong sertipiko, pinirmahan at may selyo na nagpapatunay na ako ay nasa ganap na kaliwanagan, parehong pisikal at mental. Gumawa rin ako ng video recording kasama ang notary public na nagpapaliwanag na ang benta ay voluntaryo, may kamalayan at walang anumang uri ng pamimilit. At para sa karagdagang seguridad, nagdraft ako ng isang karagdagang dokumento na nagpapatunay na ginawa ko iyon sa personal na desisyon dahil sa mga pribadong kadahilanang pampamilya na ayaw kong ibahagi sa publiko. Lahat ay archived, lahat ay legalized. Kaya tinawagan ko ang abogado mula sa email. Nagpakilala ako bilang si Lolo Elias at sinabi ko ng kalmado, sabihin mo kay Santiago na kalimutan na. Hindi siya makakakuha ng isang kusing man lang mula sa bahay na iyon. At kung magpumilit pa siya, magpapakita ako ng mga ebidensya na magpapahiya sa kanya sa harap ng hukom. Walang sagot sa loob ng ilang araw hanggang sa dumating ang isang bagong mensahe. Sa pagkakataong ito, isang audio mula kay Santiago. Ang boses niya ay iba, pagod, desperado. Pa, hindi ko alam na ginawa mo ang lahat ng iyon. Hindi ko inisip na aalis ka ng ganon. Nagalit lang ako. Okay, hindi ko gustong sabihin iyon. Ang tungkol sa nandidiri. Isang katangahan lang iyon. Patawad. Bumalik ka, please. Bumalik ka. Huwag mo akong iwanan mag-isa. Hindi ako sumagot. Pinatay ko ang cellphone, nagsalin ako ng kape, lumabas ako sa bakuran, umupo sa duyan, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na wala akong utang na loob sa sinuman. Dahil wala nang mas masahol pa sa pag-iwan kaysa sa pag-iwan na galing sa isang anak na nakatira pa sa ilalim ng bubong mo, ngunit tinatrato ka na parang hindi ka nakikita. At hindi na ako handa na mabuhay ng ganoon, hindi na kailanman. Hindi ko naisip na itutuloy pa ang pag-alam tungkol sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ano pa ba ang sasabihin niya sa akin? Narinig ko na ang lahat. At ang mas masakit ay hindi kapag sinisigawan ka ng may galit, kundi kapag hinahamak ka ng mahina ang boses na iniisip na hindi mo naririnig. Ang tungkol sa pandidiri ay hindi lang isang salita, ito ay isang sentensya. At kapag sinentensyahan ka ng isang anak ng ganoon, wala nang balikan. Gayunpaman, ang buhay ay may sariling mga pagbabago. At minsan, ang isang taong nagpasya na magsara ng isang kabanata ay tumatanggap ng isang hindi inaasahang tawag. Sa pagkakataong ito, hindi siya, kundi ang kapatid niya, ang anak kong si Monica. Dumating ang tawag isang Martes ng umaga. Katatapos ko lang bumalik mula sa palengke. May dala akong bagong lutong pandesal at ilang kamatis para sa aking sabaw. Sumagot ako nang hindi tinitingnan ang numero. Pa. Ang boses niya. Nakilala ko agad at nanatili akong tahimik ng ilang segundo. Pa, nandyan ka ba? Oo anak, nandito ako. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya, isang katahimikan na punong-puno ng pigil na emosyon. Nahirapan akong hanapin ka, sabi niya na basag ang boses. Walang nakakaalam kung nasaan ka. Ayaw magsalita ni Santiago. Sinabi lang niya sa amin na ibinenta mo ang bahay at naglaho ka. At ano ang sinabi niya kung bakit ko ginawa iyon? Sabi niya nagkakrisis ka na hindi ka na maayos. Mahina akong tumawa. Siyempre, iyan ang madali niyang sabihin. Pa, wala akong alam sa nangyari, sumpaan ko. Pero naghinala ako dahil si Santiago ay hindi na ang dating siya sa loob ng ilang panahon. Hiningi ko sa kanya na magsalita ng kalmado, ng walang pagmamadali. Kinuwentuhan ko siya ng bersyon ko ng walang palamuti, walang pagmamalabis.
Kinausap ko siya tungkol sa nandidiri ako, tungkol sa plano, sa benta, sa sulat. Umiyak siya, hindi dahil sa pagkagulat, kundi dahil sa lungkot. Alam ko na may isang bagay na hindi tama, pag-amin niya. Malaki ang pagbabago ni Santiago. Naging mayabang, malamig. Ginamit ka niya pa at nakita ko yon, pero natatakot akong magsalita. Sabi niya, "Huwag kang makialam, alam ni tatay ang ginagawa niya. At alam ko, anak, ayaw ko lang makita. Dahil ang isang ama ay laging umaasa na ang pag-ibig ay mas matindi kaysa sa kawalan ng utang na loob. Pero hindi palaging ganoon. Hiningi niya sa akin na makita ako. Sinabi niyang kailangan niya akong yakapin, na may mga bagay siyang dapat ikwento sa akin, na ang anak niya, ang apo ko, ay laging nagtatanong tungkol sa akin. Nagduda ako dahil mayroon pa rin akong nakatanim na kawalan ng tiwala, ang takot na baka lahat ay bahagi lang ng laro ni Santiago. Pero may isang bagay sa boses niya ang kumumbinsi sa akin. Si Monica palagi ko siyang naramdaman na mas sensitibo, mas matuwid, at sa huli hindi lahat ng anak ay pare-pareho. Isang linggo pagkatapos, dumating siya sa bago kong bahay. Nakita ko siyang bumaba mula sa taxi na may mga matang puno ng luha, may dalang bag ng pandesal at isang kahon ng mga lumang litrato. Niyakap namin ang isa't isa ng matagal. Umiyak kami ng walang salita, iyon lang yakap. Sinasabi na ang lahat ng hindi namin nasabi sa loob ng maraming taon. Gumugol kami ng mga oras sa pag-uusap. Nagkwento siya ng mga bagay na nagpalamig sa akin, na sinubukan ni Santiago na pumasok sa luma kong bahay pagkatapos ng benta, na gumawa siya ng gulo sa bagong may-ari, na nagpunta siya sa pamilya para sabihin na iniwan ko siya, na may sakit ako, na sinubukan pa nga niyang gumamit ng mga koneksyon para ideklarang invalid ang benta. Pero walang sino man ang naniwala sa kanya dahil ang mga papel ay nasa ayos at dahil, sa huli, inilalagay ng oras ang bawat isa sa lugar nila. Tinanong ako ni Monica kung balak kong bumalik. Sinabi ko na hindi. Na ang bagong buhay na ito, kahit na mas simple, ay nagbigay sa akin ng isang bagay na nawala sa akin maraming taon na ang nakalipas. Kapayapaan. Na hindi ko na-miss ang ingay, ni ang telebisyon na napakalakas ang tunog, ni ang mga patutsada tuwing hapunan. Mas gusto ko ang huni ng mga ibon sa umaga at ang katahimikan tuwing gabi. Tiningnan niya ako ng may pagmamahal na nagpabagsak sa akin. "Pa, maaari ba akong bumisita ng mas madalas?" "Palagi, anak. Ang pintuan na ito ay laging bukas para sa iyo." Nang hapong iyon, nang umalis siya, umupo ako sa duyan na may isang tasa ng kape. Tiningnan ko ang paglubog ng araw at nag-isip, ilang lalaki na tulad ko ang kailangang magsimulang muli pagkatapos ng buong buhay na pagkakaloob. Ilang ama ang itinatapon na parang lumang muwebles. Sinasaluduhan tayo ng lipunan kapag nagtatrabaho at nagbibigay tayo. Pero kapag tumanda tayo, gusto nila tayong tahimik. At kapag sinabi ng isang anak, "Nandidiri ako sa tatay ko," ang sinasabi niya ay, "Wala ka ng silbi sa akin." Pero doon mo kailangang sumagot, hindi sa galit, hindi sa sigawan, kundi sa dangal, sa matatag na hakbang, sa mga desisyon na nagtuturo ng walang salita. At ang araling iyon ay sinisimulan ni Santiago na intindihin, sinira ng sarili niyang eko, dahil ang mga bagay na sinasabi ng mahina ang boses minsan ay umaalingaw-ngaw sa buong buhay. At ang akin ay sa wakas ay nakakahanap ng tamang lakas ng tunog. Pagkatapos ng pagbisita ni Monica, ang mga araw ay nagsimulang magkaroon ng ibang lasa. Hindi ito kaligayahan, hindi ako nag-e-exaggerate. Pero ito ay parang isang kalmadong kapayapaan, tulad kapag tumigil na ang ulan pagkatapos ng linggo at sa wakas ay nakita mo na ang langit na walang ulap. Bumisita siya sa akin tuwing Sabado ng hapon. Nagdala siya ng pagkain na ginawa ng sarili niyang mga kamay. Tumulong sa akin sa mga bagay sa bahay. Nagwalis ng bakuran. Nakinig sa akin nang hindi ako inistorbo. At ang pinakamaganda sa lahat, dinala niya ang apo kong si Emilio. Isang bata na 8 taong gulang pa lang na sa isang tingin ay ibinalik sa akin ang isang bagay na inakala kong nawala, ang sinserong pagmamahal. Ang unang beses na dumating si Emilio, lumapit siya sa akin nang mahiyain na may bola sa kamay at sinabi, "Ikaw si Lolo Elias ko, no?" Lumunok ako ng malalim. "Oo, anak, ako iyon."
At bakit hindi ka nakatira sa amin? Sabi ni Mama, naglalakbay ka lang. Tiningnan ko siya ng maingat. Pinili ko ang mga salita. Minsan, ang mga matatanda ay kailangan ding hanapin ang lugar nila. Anak, ito na ang lugar ko ngayon. Tingin ko, oo. Gusto mo ba? Tumango siya at niyakap ako ng mahigpit. Nang walang paliwanag, walang paghuhusga. Ang yakap na iyon, ang gamot na kailangan ng kaluluwa ko. Sa paglipas ng mga linggo, ang buhay ko ay nagkaroon ng bagong routine. Lunes, nililinis ko ang bahay. Martes, nagpupunta ako sa palengke. Miyerkules, naglalakad ako sa parke kasama si Lolo Roque. Huwebes, nagsusulat ako sa isang notebook kung saan sinimulan kong itala ang aking mga alaala. Biyernes, nagluluto ako ng isang espesyal na pagkain at Sabado, naghihintay ako kina Monica at Emilio nang nakabukas ang mga braso. Hindi kailanman Linggo, hindi siya kailanman makakapunta. Sabi niya, laging hinihingi ni Santiago ang presensya niya sa araw na iyon. Nakakainis, di ba? Ngayon humihingi siya ng atensyon pagkatapos akong tinalikuran na parang isa akong matandang aso. Pero huwag mong isipin na nanatili siyang tahimik. Hindi iyon papayagan ng ego niya. Pagkatapos na magsara ang legal na paraan para sa kanya dahil hindi niya nagawang questionin ang benta o magpanggap na wala ako sa tamang pag-iisip salamat sa mga dokumentong iniwan kong pinirmahan, naghanap siya ng paraan para dungisan ang pangalan ko sa ibang paraan. Tumawag siya sa malalayong kamag-anak, sinasabing iniwan ko siya sa kalsada na nabaliw ako na kailangan ko ng tulong. Ang ilan ay sumulat sa akin nang may tunong nag-aalala, ang ilan ay may paghuhusga na nakatago sa matatamis na salita, pero hindi ako sumasagot sa sinuman dahil sa puntong iyon, wala na akong utang na paliwanag. Hindi na ako mamamalimos ng pag-unawa. Isang araw, dumating ang isang sulat na isinulat ng kamay, walang nagpadala. Nakilala ko agad. Ang sulat kamay ni Santiago ay maikli, malamig. Sinasabi nito, hindi ko alam kung ano ang napanalunan mo sa lahat ng ito. Nagawa mo lang na sirain ang pamilya. Kinuha mo ang akin, na karapatan ko. Sana masaya ka. Wala akong sama ng loob sa iyo, pero ilalagay ng panahon ang mga bagay sa kanilang lugar. Paalam pa. Binasa ko ang liham ng 3 beses, hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa hindi paniniwala. Wala ni isang salita ng paghingi ng tawad. Wala ni isang linya na may bahid ng pagpuna sa sarili, ni isang tanong, ni isang tanda ng kapakumbabaan. Wala. Tanging nasaktang pride at manipulasyon na nakabalat kayo bilang kagandahang asal. Sinunog ko ang liham sa bakuran ng walang galit para lang sa kalinisan ng emosyon. At sa mismong araw na yon, habang lumilipad ang abo kasama ang hangin, umupo ako sa duyan na may notebook sa aking kandungan at nagsulat ng isang bagay na kailanman ay hindi ko inisip na lalabas sa aking panulat. Minsan, para gumaling, kailangan mong basagin ang salamin at itigil ang paghahanap ng refleksyon na kailanman ay hindi umiral. Hindi ko nawala ang anak ko. Nawala ko ang ilusyon na siya ay isang tao na hindi naman siya. Ang parirala na iyon ay nanatili sa akin, para itong susi para magbukas ng maraming panloob na pintuan. At bawat pintuan na binuksan ay nagpalaya sa akin mula sa isang kasalanan na ako mismo ang nagpasan. Dahil oo, may mga araw na nagtatanong ako sa sarili ko kung nagkamali ba ako bilang ama. Kung masyado ba akong malambot. Kung dapat ko bang nilagyan ng boundary noon pa. Pero pagkatapos ay sinasabi ko sa sarili ko, hindi mo kasalanan ang magmahal. Hindi mo kasalanan kung ang tumanggap ng pag-ibig mo ay hindi alam kung ano ang gagawin dito. Kinabukasan, inimbitahan ako sa isang maliit na pagtitipon sa cultural center ng aming lugar. Inilista ako ni Lolo Roque nang hindi nagtatanong. Ito ay isang pagtitipon ng mga nakatatanda kung saan nagbabahagi sila ng mga karanasan sa buhay, naglalaro ng chess, nagkukwento. Sa una, ayaw kong pumunta pero nagpumilit siya at pumunta ako. Nakakita ako ng mga lalaki at babae na may mga kwento na nagpatahimik sa akin. Isang ginang na iniwan ng 5 niyang anak. Isang lalaki na nalaman na idineklara siyang patay para lang makuha ang pensyon niya. Isang lola na nagpalaki ng kanyang mga apo na parang anak at pagkatapos ay pinalayas ng manugang niya. At gayunpaman, nandoon sila,
nakangiti, buhay, nagkukwento ng kanilang mga karanasan na parang nagdidilig ng halaman para mamulaklak ang iba. Inimbitahan akong magsalita at nagsalita ako ng malinaw ang boses, na matatag ang dibdib. Ibinenta ko ang bahay ko at naglaho ako dahil narinig ko ang anak ko na nagsasabing nandidiri siya sa akin. At hindi ako umalis dahil sa pride, umalis ako dahil sa respeto sa sarili ko. Dahil naunawaan ko na kung hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko, walang gagawa nito. At ang pag-ibig ng isang ama ay hindi dapat gamitin bilang dahilan para sa pang-aabuso ng isang anak. Nagkaroon ng katahimikan pagkatapos ay may palakpakan at niyakap ako ng isang ginang habang palabas na may luha sa mga mata. Salamat Lolo Elias, sinabi mo ang naramdaman naming marami at hindi kami naglakas loob na sabihin. Nang gabing iyon, naglakad akong pabalik sa bahay na magaan ang puso. Nakatingin sa kalangitan na punong-puno ng bituin na parang sa unang pagkakataon dahil naunawaan ko ang isang mahalagang bagay. Ang kwento ko ay hindi natatangi. At kahit na masakit iyon, naramdaman ko ring hindi na ako nag-iisa. Hindi ako isang kaso. Bahagi ako ng isang henerasyon na nagbigay ng lahat at sa maraming kaso ay nakalimutan. Pero bahagi rin ako ng isang bagong alon, isang alon ng huling dangal, ng tahimik na hustisya, ng mga ama at ina na nagsabing tama na. Pagdating ko, nakakita ako ng isang nota ni Monica sa ilalim ng pinto. Sinasabi nito na may drawing si Emilio para sa akin. Ito ay isang papel na may crayons. Kami ni Emilio, nakaupo sa duyan na umiinom ng kape. Sa ibaba, nakasulat sa sulat kamay ng bata, sinasabi, "Hindi na malungkot ang lolo ko." At totoo yon, marahil mayroon pa akong mga sugat, pero hindi nakalungkutan. Dahil sa wakas ay nabalik ko na ang pag-aari ng sarili kong buhay at hindi ko na ito pakakawalan kailanman. Kailanman ay hindi ako naging lalaki ng luho, kailanman ay hindi ko kinailangan ang pinakabagong kotse o ang pinakamahal na sapatos. Ang pinakamalaking kayamanan ko ay palaging ang makita ang mga anak ko na lumaki ng may dangal, na may mainit na pagkain sa mesa at isang bubong na hindi tumutulo. Sapat na iyon sa akin. Pero kapag umabot ka sa isang edad, napagtanto mo na may mga bagay na hindi mabibili kahit pa ng lahat ng pera sa mundo. Ang respeto, ang pasasalamat, ang sinserong tingin ng isang anak, at ang tahimik na katahimikan ng isang gabi na walang kasalanan. Ang kapayapaan na iyon ay sa wakas, ay nahanap ko sa simpleng bahay na iyon sa malaking syudad, napapalibutan ng mga taong hindi ako hinuhusgahan, na walang utang sa akin, at sa makatuwid ay hindi rin ako ginagamit. Mas madalas na bumibisita si Monica at alam na ni Emilio ang routine ko. Alam niya na tuwing Martes, nagluluto ako ng sopas, na tuwing Huwebes, nililinis ko ang bakuran at tuwing Sabado, may nakatabi akong lemon cookies na gustong-gusto niya. Marami kaming tawa, naglalaro kami ng baraha. Nagkwento siya tungkol sa eskwelahan, tungkol sa mga kaibigan niya, kung paano siya tinawag na apo ng matalino kapag nagsasalita siya tungkol sa akin at iyon ay nagpupuno sa akin ng pride. Dahil kahit tinalikuran ako ni Santiago, ibinalik ni Emilio ang pananampalataya ko. Isang Biyernes ng hapon, dumating si Monica na mas seryoso kaysa sa karaniwan. Umupo siya sa kusina habang nagtitimpla ako ng kape at ibinaba niya ang boses niya. "Pa, kailangan kong may sabihin sa iyo, pero ayaw kong magalit ka." "Ano yon, anak?" "Si Santiago ay hindi maayos. Napakasama ng kalagayan." Nanatili akong tahimik na may kutsara sa kamay. "Sa anong paraan?" "Pinalayas siya sa trabaho. Mukhang nagkaroon siya ng problema sa ilang kasamahan at nagkaroon ng audit kung saan nakakita sila ng mga kakaibang transaksyon. Itinanggi niya ang lahat, pero hindi maganda ang sitwasyon. Desperado siya." Wala akong sinabi. Nag-serve lang ako ng kape at umupo sa harap niya. "At ano sa tingin mo ang dapat kong gawin?" "Wala pa. Gusto ko lang na malaman mo. Hindi niya ako inutusan na pumunta. Hindi pa nga niya alam na nandito ako, pero tingin ko, umaabot na siya sa dulo. At alam mo naman siya, kapag naramdaman niyang nakukubkob na siya, umaatake siya." Tumango ako ng tahimik. Inisip ko na ang isang bagay na tulad nito, palaging may halo si Santiago ng pride at desperasyon na nagpapahirap sa kanya kapag hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto niya.
Inakala niya na may utang ang mundo sa kanya, na para bang lahat ng mayroon siya ay karapatan niya at hindi dahil sa pagsisikap ng iba. At ako? Hindi na ako handa na suportahan pa siya. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Umupo ako sa silya sa bakuran sa ilalim ng mga bituin at nag-isip tungkol sa buhay. Kung paano ka magbibigay ng lahat para sa mga anak at minsan ay napupunta sa pagtakas mula sa kanila. Kung paano hindi sapat ang pag-ibig kung walang respeto at kung paano, gaano man kasakit, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng anak ay nararapat sa parehong lugar sa puso. Ang ilan ay kinikita iyon, ang ilan ay nawawala iyon. Pagkatapos ng 2 araw, nangyari ang kinatatakutan ni Monica. 6:00 na ng hapon. Katatapos ko lang bumalik mula sa sentro kung saan bumili ako ng mga pako para ayusin ang isang maluwag na tabla sa porch. Nang lumiko ako sa kanto, nakita ko siya. Si Santiago ay nakaupo sa bangketa na nakasubsob ang mukha sa pagitan ng mga kamay. Mayroon siyang malalim na eye bags, gusot na damit at ang baluktot na ekspresyon ng isang taong wala ng excuse. Tiningnan niya ako, tumayo siya. Pa, wala akong sinabi. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa pinto. Sinundan niya ako. Pa, pakiusap, makinig ka lang sa akin. Makinig sa ano? Isa pang speech tungkol sa kung paano ako may utang sa iyo. Hindi sa pagkakataong ito. Kung gayon magsalita ka. Tumigil siya na humihinga ng malalim. Pula ang mga mata niya. Nagkamali ako, alam ko. Nagsabi ako ng mga bagay na hindi ko dapat sabihin. Na hindi ko nga naramdaman pero galit ako, frustrated. Sa sarili ko, pero ikaw ang pinagbayad ko. Sabi mo nandidiri ka sa akin. Naaalala mo iyon? Oo. At sabihin mo sa akin, Santiago, ano ang ginagawa sa isang ama na nakakadiri? Hihingi ka ba ng tulong kapag nagkamali ang lahat? Ibinaba niya ang tingin, hindi siya sumagot. Ano ang gusto mo ngayon? Wala. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kung balang araw ay magpasya kang kausapin akong muli, nandito lang ako. Hindi na kita guguluhin pa, sumpaan ko. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon at umalis siya. Naglakad siya ng mabagal, hinihila ang mga paa na parang wala nang pupuntahan. Pumasok ako sa bahay, isinara ang pinto, sumandal ako rito at huminga ng malalim. Hindi ako umiyak, hindi ako naawa. Naramdaman ko lang na hindi na ako ang dati, na ang lalaking iyon, si Santiago, ay wala ng kapangyarihan sa akin, ni ang kanyang mga salita, ni ang kanyang mga kasawian, ni ang kanyang pagkakasala, dahil pinalaya ko na ang sarili ko. At kapag pinalaya mo ang sarili mo, walang sino man o anumang bagay ang makakapagkadena sa iyo muli. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng isa pang parirala sa aking notebook. Isang parirala na gusto kong basahin ni Emilio balang araw. Ang pagpapatawad ay hindi palaging pagbalik. Minsan, ang pagpapatawad ay ang pagpapatuloy sa paglalakad pero sa ibang daan, malayo sa taong nanakit sa iyo. At sa ganoong isip, natulog ako ng panatag. Dahil minsan ang hustisya ay hindi parusa, ito ay simpleng distansya. At sa wakas, malayo na ako sa lahat ng nagpasama sa akin. Kailanman ay hindi ko inisip na ang pinakamalaking distansya ay hindi ang mga kilometro, kundi ang sinusukat sa respeto. Dahil ngayon na iniisip ko, maaari kaming nasa parehong bahay ni Santiago, sa ilalim ng parehong bubong, kumakain sa parehong mesa, pero nabubuhay kami sa magkakaibang mundo. Siya ay lalong napupuno ng galit, ng paghamak, ng isang pagkamataas na hindi ko alam kung saan niya nakuha. At ako ay lalong tahimik, nilulunok ang sakit para hindi masira ang natitira sa pagitan namin. Pero natapos ang katahimikan na iyon. Hindi noong sinigawan niya ako, hindi noong binaliwala niya ako, kundi ng gabing iyon nang bigkasin niya ang salitang iyon. Nandidiri. Iyon ang spark. Ang sumunod ay ang apoy na sumira sa lahat. Pagkatapos ng maikling pagbisita na iyon kung saan lumabas si Santiago sa harap ng bahay ko, talunan na may namamagang mga mata at walang lakas para mag-imbento ng isa pang kasinungalingan, nalaman ko na nawala siya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa isang bahay. Nawala niya ang kanyang ama, hindi pisikal, kundi emosyonal, at iyon ay hindi nababawi sa pag-iyak o sa mga pangako. Nang gabing iyon, natulog ako ng mahimbing, marahil sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat.
Hindi ko siya napag-inipan, hindi ko inisip ang dapat kong sinabi. Nakadama lang ako ng kapayapaan. Kapayapaan sa pagsasabing tama na. Lumipas ang mga linggo. Mas madalas na bumibisita si Monica. Tumakbo na si Emilio sa hardin na parang kanya at naglagay pa nga ako ng bagong duyan para lang sa kanya. Binabati ako ng mga kapitbahay sa aking pangalan. Inanyayahan nila akong magbigay ng ilang talk sa Cultural Center para sa mga nakatatanda at kahit na sa una ay tumanggi ako, natuloy pa rin ako. Ikinuwento ko ang bahagi ng aking buhay nang hindi nagbibigay ng pangalan. Maraming lalaki ang yumakap sa akin pagkatapos. Ang isa na may luha sa mga mata ay nagsabi sa akin, "Salamat sa pagsasabi ng hindi ko magawang sabihin." At naunawaan ko na ang katahimikan ng mga matatanda minsan ay mas malakas na sigaw kaysa sa pagpapasensya. Pero kapag nagpasya kang magsalita, ang iba ay tatayo kasama mo. Isang Biyernes ng hapon, habang lumalamig na ang hangin mula sa burol, kinuwentuhan ako ni Monica na nagpunta si Santiago sa bahay niya na mas malala ang kalagayan, walang trabaho, may utang, at sinubukan pa nang ibenta ang mga gamit sa apartment niya nang walang pahintulot ng may-ari. Tinakot siyang isumbong at nandoon na naman siya, naglalaro sa sarili niyang kaguluhan, naghahanap ng sisisihin sa labas nang hindi tinitingnan kung ano ang itinanim niya. At ano ang gusto niya ngayon? Tanong ko. Sabi niya, kailangan niya ng tulong na hindi niya kaya mag-isa. At naniniwala ka sa kanya? Hindi pa, hindi na, pero kapatid ko siya. At ako ang tatay mo, at iyan ang dahilan kung bakit nandito ako kasama mo. Ang dialogo na iyon ay umalingaw-ngaw sa akin dahil alam ko na sa isang punto, babalik si Santiago, hindi para humingi ng tawad ng totoo, kundi para maghanap ng sasagip. At napakalinaw sa akin na hindi ako ang magbibigay niyon dahil may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pag-abot ng kamay. Ang malaman kung kailan hindi dapat gawin iyon. Pagkatapos ng 3 araw, nangyari ang hindi maiiwasan. May tumawag sa pinto habang katatapos ko lang mananghalian. Lumapit ako ng maingat. Hindi ako nag-aantay ng bisita. Nagbukas ako at nandoon siya. Si Santiago. Wala siyang dalang maleta, wala siyang dalang bulaklak. Tanging ang mahaba niyang mukha at basag na boses. "Pa, wala akong matutuluyan ngayong gabi." Tiningnan ko siya. Sumandal ako sa door frame at wala akong sinabi. Nawala ko ang lahat. Lahat. Hindi. Ang nawala mo ay hindi lahat, Santiago. Ako. At iyon ay nawala mo noon pa. Ganun ka ba katigas pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo? Ngayon iiwan mo akong ganyan? Masakit. Hindi dahil sa kanyang mga salita, kundi dahil sa manipulasyon niya. Kahit sa kalagayan na iyon, hindi siya umintindi, hindi niya tinanggap. Alam mo ba kung bakit hindi kita papasukin, Santiago? Dahil hindi ka humihingi ng tawad, humihingi ka ng tulong, at hindi iyon pareho. Ano ang pagkakaiba? Ang tawad ay nagmumula sa kaluluwa, at ang tulong ay nagmumula sa interes. At wala kang kaluluwa sa pagbisitang ito. Isinara ko ang pinto ng mabagal, ng walang karahasan. Nanginginig ang mga kamay ko, hindi sa takot, kundi sa katiyakan, dahil iyon ang huling beses na nakita ko siya. Pagkatapos niyon, wala na akong balita tungkol sa kanya. Sinabi sa akin ni Monica na umalis siya ng syudad, na sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa ibang estado, na sinasabi niya roon na isa akong matandang mapaghiganti. Wala akong pakialam. Ayaw ko nang malaman pa. Nag-focus ako sa sarili ko, kay Emilio, sa mga Sabado na may sikat ng araw, sa mga almusal na may pande-elote, sa mga libro na hindi ko nabasa sa loob ng maraming taon. Sinimulan kong isulat ang aking mga alaala, hindi para ilathala, kundi para iwanan sa apo ko, para isang araw. Kapag malaki na siya, malaman niya kung sino ang lolo niya, ano ang ginawa, ano ang hindi pinahintulutan, ano ang ipinagtanggol ng may dangal. Minsan, sa paglubog ng araw, umuupo ako sa duyan na may tasa ng kape, nakikinig sa mga ibon, sa hangin at nag-iisip tungkol sa buhay. Kung paano ang lahat ay maaaring mawala maliban sa dangal. At iyon, kahit na hindi naiintindihan ng marami, ay ang tanging nagpapalaya sa atin ng totoo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Santiago. Hindi ko nais na may masamang mangyari sa kanya, pero hindi ko rin siya hinihintay dahil natutunan ko na hindi lahat ng koneksyon
ay maaaring iligtas. Ang ilan ay kailangang pakawalan para hindi ka lumubog kasama nila. At sa wakas, tumigil ako sa paglubog dahil pinili kong lumangoy patungo sa dalampasigan ng mag-isa, pero payapa. May isang uri ng kalungkutan na hindi masakit, isang kalungkutan na pinili na hindi ipinapataw mula sa pag-iwan, kundi mula sa dangal. Iyon ang pinili ko, hindi para parusahan ang sino man o para maging biktima, kundi para respetuhin ang sarili ko. Dahil pagkatapos ng buong buhay ng pagbibigay, dumarating ang araw na nagbibigay ka rin ng isang bagay sa sarili mo. Katahimikan, kapayapaan, distansya. At mula nang magdesisyon akong lumayo, para bang ang mundo ay sa wakas ay nagbawas ng volume, na para bang ang ingay na humahabol sa akin, ang paghamak, ang kahihiyan, ang manipulasyon ay naiwan sa kabilang panig ng isang pinto na hindi ko na balak buksan pa. Ang mga araw ko ay nanatiling simple. Nagigising ako ng maaga, naghahanda ng kape ko, nagwawalis ng hardin at umuupo sa duyan para tingnan ang pagsikat ng araw. Minsan nagsusulat ako, minsan nananatili lang ako roon na humihinga, nakikinig sa hangin sa pagitan ng mga puno. Tinitingnan kung paano nahuhulog ang mga dahon ng isa-isa ng walang pagmamadali. Bumisita si Monica tuwing weekend, minsan dala si Emilio, minsan mag-isa lang. Kinukwentuhan niya ako tungkol sa trabaho niya, tungkol sa kung paano siya nagtatangkang magsimula ng sarili niyang negosyo. Humihingi siya ng payo, tumatawa sa mga biro ko, inaalagaan ako. Pinaparamdam sa akin na isa akong ama muli. Pero hindi mula sa obligasyon, kundi mula sa tunay na pagmamahal. Isang umaga, dumating siya na may isang karton. Pa, nagdala ako ng isang bagay na sa tingin ko ay dapat mong makuha. Ano yon? Mga gamit mo na natagpuan ko sa lumang bahay. Nakatago iyon sa isang aparador na halo sa mga papel ni Santiago. Mukhang nakalimutan mo. Binuksan ko iyon nang may kuryosidad. Mayroong mga lumang litrato, mga notebook, mga resibo, mga liham noong buhay pa ang asawa ko. Mayroon ding isang cassette tape na may recording ng boses ko na nagtuturo kay Santiago ng multiplication table noong 8 anyos siya. Inilagay ko iyon sa isang tape recorder na napanatili ko pa at narinig ko ang sarili kong boses na nagsasabi, "Sige anak, kaya mo iyan." 9 na times at ang maliit na boses niya na sumasagot ng may pagdududa. Napaluha ako, umiyak ako ng walang tunog sa pamamagitan lang ng mga mata, hinayaan na ang alaala na iyon ay dumaan sa akin dahil ang batang iyon ay minahal ako. Ang batang iyon na paulit-ulit na nagsasabi, "Salamat Daddy," pagkatapos ng bawat tamang sagot. Iyon ay niyakap ako ng mahigpit, ng walang hiya. Pero ang batang iyon ay nawala sa isang punto sa daan at hindi ko alam kung kailan iyon. Tiningnan ako ni Monica ng tahimik at nang matapos ang recording, dahan-dahan siyang lumapit. "Nagsisisi ka ba sa isang bagay pa?" "Oo." Sa hindi ko pagsasabi ng tama na noon pa, sa sobrang pagtitiis dahil sa takot na mawala ang isang bagay na sa huli ay hindi naman pala umiiral. Nag-isip siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. "Palagi kitang hinangaan pa, pero mula nang ginawa mo ang ginawa mo, mula nang nagkaroon ka ng lakas ng loob na umalis, mas hinahangaan kita." Niyakap ako ng kanyang mga salita sa loob dahil naunawaan ko na hindi ako nagkamali bilang ama. Nagkamali ako marahil bilang isang tahimik na lalaki na nagpahintulot ng higit pa sa nararapat dahil sa pag-ibig. Oo, pero dahil din sa nakasanayan. Dahil sa ideya na ang mga magulang ay dapat magtiis ng lahat at hindi dapat. Ilang araw pagkatapos nakatanggap ako ng isang certified letter. Galing sa isang abogado, nagulat ako. Inakala ko na wala ng legal na pending na natitira, pero nang buksan ko, naunawaan ko. Ito ay isang abiso ng embargo. Ginamit ni Santiago ang pangalan ko bilang garantiya sa isang utang na hindi niya kailanman binayaran, isang malinaw na falsified signature. Hindi na ako nakalista bilang may-ari ng bahay, pero sinubukan niyang gamitin ang luma kong pangalan sa mga lumang dokumento. Nakita ng bangko ang irregularidad at ngayon ay nagsisimula sila ng investigasyon. Hindi nila ako masisisi, pero humingi sila ng kooperasyon. Agad akong tumawag sa abogado na tumulong sa akin sa benta ng bahay. Ikinuwento ko ang lahat.
Kinabukasan, nagsumite siya ng isang formal na reklamo para sa identity theft. Mayroon kaming mga ebidensya, pinagkumpara ng mga pirma, mga petsa, notarized statements, lahat ay nasa ayos. Hindi ako nagulat. Alam ko na kung ano ang kayang gawin ni Santiago. Pero sa pagkakataong ito, hindi gaanong masakit dahil hindi na ako apektado sa personal. Para bang ang kabanata na yon ay napakalayo na hindi na maaabot ng anino nito ang hawakan ako. Ang mas nakakainis sa akin ay ang isipin si Emilio, ang ama na mayroon siya, ang halimbawa na nakikita niya. Kaya nagdesisyon ako ng isang bagay. Tinawagan ko si Monica at sinabi ko na gusto kong magbukas ng educational fund para sa bata. Hindi ko inilagay sa pangalan niya, ni sa akin. Inilagay ko iyon na may isang espesyal na clause. Hindi maaaring galawin hanggang sa edad na 18, na may legal na supervision at isang itinalagang financial guardian. Siniguro ko na ang batang iyon, siya man lang, ay hindi uulitin ang kwento. At paano kung malaman niya? Tanong ni Monica. Hayaan siyang malaman. Wala akong utang na paliwanag sa kanya. May utang ako sa apo ko ng isang bagay na mas mahusay. Umiyak siya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sinabi niya, "Salamat sa hindi pagsuko pa." Nagsuko na ako minsan noong inakala ko na nawala na ang lahat, pero ngayon, hindi na. Ngayon, mas buhay ako kaysa kailanman. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng isang liham para kay Emilio. Itinago ko iyon sa isang safe kasama ang dokumento ng pondo. Ikinuwento ko sa kanya kung sino ako, ano ang nangyari, kung paano ang isang lalaki ay maaaring bumagsak, pero maaari ring tumayo. Sinabi ko sa kanya na palagi ko siyang minahal, na siya ang pag-asa ko sa gitna ng pagkalunod, at inaasahan ko na balang araw ay maaari rin siyang maging isang marangal na lalaki, matuwid, na iiba sa kanyang ama, hindi sa galit, kundi sa kamalayan. Ang mga sumunod na linggo ay tahimik. Ipinagbigay alam sa akin ng abogado na hindi nagpakita si Santiago para magbigay ng pahayag, na nasa ibang estado siya, na malamang ay haharap siya sa legal na kahihinatnan. Hindi ako natuwa, pero hindi rin ako nalungkot dahil ang nangyayari kapag naglaro ka ng apoy ay sa lalong madaling panahon masusunog ka. At matagal na niyang nawala ang kontrol sa sunog na sinimulan niya. Isang hapon, habang dinidiligan ko ang hardin, nakita kong dumaan si Emilio sa bike na nakangiti ng malaki. Tumigil siya sa harap ng rehas at sumigaw, "Lolo, mahal na mahal kita!" Binitawan ko ang Jose, lumapit ako at sumagot, "Ako rin anak, higit pa sa inaakala mo." At sa sandaling iyon, alam ko na sulit ang lahat. Bawat luha, bawat katahimikan, bawat mahirap na desisyon, dahil ang itinanim mo ng may pag-ibig, kahit na ang daan ay puno ng mga bato, ay palaging magtatapos sa pamumulaklak. Kailangan lang magkaroon ng lakas ng loob na huwag iwanan ang buto at pasensya para hintayin ang tagsibol. May mga katahimikan na sumisigaw ng katotohanan na mas malakas kaysa anumang salita. At sa puntong iyon ng buhay ko, hindi ko na kailangan ng paliwanag o sorry. Dahil kapag nasaktan ka ng totoo, ang pinakagusto mo ay hindi ang magdusa ang iba, kundi ang ikaw mismo ay tumigil sa pagdurusa. At iyon ay sa wakas ay nangyayari. Gumaling ako, hindi sa gamot, hindi sa therapy. Gumaling ako sa distansya, sa dangal, sa katiyakan na ang ginawa ko ay tama at higit sa lahat, sa sinserong pagmamahal ng mga nagdesisyon na manatili, tulad ng anak ko, tulad ng apo ko. Ang routine ko ay naging sagrado. Nagigising ako ng maaga, nagbabasa ng kaunti bago mag-almusal, naglalakad ng mabagal sa lugar, binabati ang mga kapitbahay, minsan tumutulong sa pagbubuhat ng ilang bag o simpleng umuupo sa bangko ng plaza para tingnan ang buhay na dumadaan. Natuklasan ko na maaari kang magsimulang muli kahit na sa edad na item pa, kung titigil ka sa pag-aantay ng isang bagay mula sa iba at magsisimula kang makinig sa sarili mo. Pero isang linggo na hindi dumating si Monica gaya ng dati, nakaramdam ako ng kakaiba, isang pag-aalala sa dibdib. Hindi ito pagkabalisa, para bang naging makapal ang hangin. Inisip ko na baka may sakit siya. Kinabukasan tumawag siya, kailangan mong maging kalmado sa sasabihin ko sa iyo. May nangyari ba? Si Santiago ay nakakulong. Wala akong sinabi. Bakit? Sinubukan niyang i-falsify ang isang pirma sa isang dokumento ng ari-arian na wala na.
Ang bagong may-ari ng dati mong bahay ang nagsumbong. Dinakip siya habang palabas ng notary public. Nasa kulungan siya? Oo. At pumunta ka ba para tingnan siya? Pumunta ako, pero hindi nila ako pinayagan pumasok. Hiningi lang niya na iabiso kita. Nanatili akong tahimik, nakaupo sa harap ng bintana. Tinitingnan ang isang mag-asawang matatanda na naglalakad na magkahawak kamay. Naisip ko, sa anong sandali nasira ang lahat? Kailan naging estranghero ang anak ko? Saan napunta ang batang iyon na yumayakap sa akin kapag nahuhulog sa bike? Ano ang gusto mong gawin ko, Monica? Wala pa. Gusto ko lang na malaman mo. Hindi para iligtas mo siya, kundi para maging panatag ka sa desisyon mo. Panatag na ako, anak, matagal na. Ang mangyayari kay Santiago ngayon ay bunga ng sarili niyang mga gawa. Alam ko. Salamat sa pag-abiso sa akin. Ibaba ko ang telepono. Wala akong naramdamang kaligayahan, hindi rin kalungkutan, tanging isang tahimik na pagpapasensya. Tulad ng isang taong nakakakita ng bagyo sa malayo, pero nakapagbuo na ng matibay na bubong. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ng lubusan. Bumangon ako, nagpunta sa desk at binuksan ang notebook kung saan ako nagsusulat ng aking mga alaala. Ang huling pahina ay blangko. Umupo ako at nagsulat. Minsan ang anak na inalagaan mo nang may mas maingat ay ang mas nakakalimot sa iyo. Pero ang tunay na pag-ibig ay wala sa mga humihingi, kundi sa mga nag-aalaga sa iyo nang walang hinihinging kapalit. At iyon ang malaking aral na iniwan sa akin ng buhay na ito. Kinabukasan nagpunta ako sa palengke gaya ng dati. Bumili ako ng pandesal, kamatis, kape. Binati ko ang tindero ng gulay. Nakipagkwentuhan ako sa tindera ng bulaklak. Naglakad ako ng mabagal, nag-e-enjoy sa sikat ng araw. Ang buhay, sa kabila ng lahat, ay nanatiling mabuti sa akin. Marahil dahil tumigil ako sa pagpilit sa mga bagay na hindi para sa akin. Marahil dahil sa wakas ay natuto akong piliin ang sarili ko. Bumisita si Monica kinabukasan. Nagdala siya ng cinnamon cookies at isang envelope. Pa, isinulat niya ito. Hindi ko alam kung gusto mo itong basahin. Inilagay ko iyon sa mesa nang hindi binubuksan. Wala akong pagmamadali. Hayaan mo, binasa mo ba, hindi iyan para sa iyo. Gumugol kami ng hapon ng magkasama. Nasa bahay ng mga kaibigan si Emilio kaya nag-usap kami ng walang interruption. Kinuwentuhan niya ako na nag-iisip siyang lumipat sa isang bahay na mas malapit sa akin, na pinapayagan siya ng trabaho niya. Sinabi ko sa kanya na huwag niyang gawin iyon para sa akin. Hindi iyan para sa iyo pa. Para iyan sa akin. Gusto ko na malapit si Emilio sa iyo, na lumaki siya na natututo mula sa iyo. Naging emotional ako dahil naunawaan ko na, sa kabila ng lahat ng nawala sa isa, sa kabilang banda, na panalunan ko ang lahat. Nang umalis sila, naiwan akong mag-isa. Ang envelope ay nandoon pa rin, buo. Kinuha ko yon, nagduda, pero binuksan ko. Pa, alam ko na marahil ay hindi mo ito babasahin, at kung gagawin mo, marahil ay hindi ka maniniwala sa anumang sasabihin ko at may karapatan ka riyan. Wala akong maipapakita para bigyang katwiran ang ginawa ko, ang sinabi ko, ang naging ako. Nagkamali ako sa iyo, hinamak kita, ginawa kitang target ng galit ko. At ang pinakamasama, hindi man lang ako tumigil para tanungin ka kung maayos ka. Hindi ko alam kung kailan ako naging ganong lalaki. Hindi ko alam kung kailan ako lumayo ng ganoon sa iyo. Ngayon, mula sa malamig na seldang ito, ang tanging magagawa ko ay tumingin sa likuran at intindihin na masyado kang naging mabuti sa akin, na kailanman ay hindi ako naging karapat-dapat sa ganoon karami at ang pandidiri na sinabi ko ay hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko. Hindi ako umaasa na patatawarin mo ako, gusto ko lang sabihin iyon. Santiago. Tinupi ko ang liham, itinago ko sa isang drawer. Hindi ako umiyak, hindi ako nasira. Dahil hindi ko na kailangan ang sorry na iyon para maging payapa. Ang akin ay nagawa ko na, hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Dahil naunawaan ko na ang pagpapatawad ay hindi palaging pagkakasundo, minsan ito ay pagpapakawala. Lumipas ang mga linggo, inabisuhan ako ni Monica na mananatiling nakakulong si Santiago ng ilang panahon, na marahil ay haharap siya sa paglilitis, na ayaw na niyang makialam pa. At ako rin. Humingi lang ako ng isang bagay. Kung balang araw ay magbago siya ng totoo,
Kung isang araw ay maging isang matuwid siyang lalaki, bigyan mo siya ng pagkakataon, pero hindi para sa akin, para sa sarili niya. At ikaw, nagawa ko na ang parte ko. Sa paglipas ng panahon ang buhay ay binalutan ako ng ibang mga bagay. Sinimulan ni Emilio na matuto ng gitar at dumating siya para mag-practice kasama ako. Nagbukas si Monica ng maliit niyang negosyo at humingi siya ng tulong ko sa mga accounts. Nakilala ako ng lugar bilang ang lolo na nagbibigay ng payo at marami ang dumarating para makipagkwentuhan sa akin sa hapon. Minsan, sinabi sa akin ng isang batang ina, "Don Elias, paano mo nagawa na hindi maging mapait pagkatapos ng lahat?" At sumagot ako, "Dahil naunawaan ko na may mga bagay na hindi mo mababago. Pero maaari mong desisyunan kung ano ang gagawin sa natitira." At iyon ang ginawa ko. Mula sa natitira, nagtayo ako ng isang bagong bagay. Mas maliit, marahil, pero mas totoo. At bawat gabi kapag isinara ko ang mga mata ko, nagpapasalamat ako ng tahimik, hindi para sa nawala, kundi para sa natutunan ko. Dahil minsan ang pinakamahalaga ay hindi ang ibinibigay sa atin, kundi ang natutuklasan natin kapag wala nang natira. At sa wakas, natagpuan ko na ang sarili ko. Ang buhay ay magtuturo sa iyo sa lalong madaling panahon na hindi lahat ng nasisira ay maaaring ayusin, pero hindi rin lahat ng nawawala ay hinahanap. At kung umabot ka sa pagtanda nang hindi natututo niyan, nabubuhay ka na may balutan na hindi kailanman hinahayaan kang lumakad ng tuwid. Ako, salamat sa Diyos, ay nagpakawala ng maraming bagay sa tamang oras, hindi para kalimutan, kundi para hindi napasanin pa ang hindi ko na responsibilidad. At ganoon ako umabot dito. Nabuo ang puso, kahit na may mga pilat, natuwid ang likod, kahit na tiniis ko ang maraming kahihiyan na nakabukas ang mga kamay. Pero hindi na para magbigay sa nanghahamak, kundi para suportahan ang nagpapahalaga. 2 taon na ang lumipas mula ng araw na iyon na narinig ko si Santiago na nagsasabing nandidiri siya sa akin. 2 taon mula nang ibenta ko ang bahay ko, naglaho at iniwan ang sulat na iyon sa mesa. At sa panahong iyon, hindi ko na siya nakita muli. Hindi na ako nakatanggap ng mga liham. Hindi ko na narinig ang boses niya at hindi dahil sa hindi ko kaya, kundi dahil ayaw ko na. Dahil may mga bagay na kapag nasira ay hindi inaayos sa pakikipag-usap, tinatanggap lang at pinapakawalan. Iba na ang buhay ko ngayon, hindi ito puno ng luho pero puno ng kapayapaan. Ang maliit na bahay na inupahan ko sa simula ay naging akin. Binili ko iyon gamit ang bahagi ng pera mula sa benta, ng cash, nang hindi nag-aabiso sa sinuman. Nirenovate ko iyon gamit ang sarili kong mga kamay, dahan-dahan, gaya ng gusto ko. Naglagay ako ng bakod na kahoy, isang dobling duyan sa porch, nagtanim ako ng mga halaman sa hardin. May isang puno ng lemon na nagsisimulang magbunga, at bawat oras na nakikita ko itong namumulaklak, naaalala ko ang isang parirala na isinulat ko sa aking notebook. Ang malalim na ugat ay hindi natatakot sa hangin. Bumisita pa rin sa akin si Emilio bawat linggo, 10 taong gulang na siya ngayon. Siya ay isang batang mausisa, masayahin, magalang. Nakikinig siya sa akin na parang ang bawat salita ay isang sekreto. At kapag nagkukwento ako sa kanya ng mga kwento ng aking kabataan, ng lola niya, ng mga panahon na ang lahat ay mas mabagal pero mas sinsero, tinitingnan niya ako na parang nakikinig sa isang bayani at iyon ay nagpaparangal sa akin, nagpaparamdam sa akin na may silbi ako muli. Maayos din si Monica. Ang negosyo niya ng mga cake at pastry ay lumalaki. At kahit na minsan ay dumarating siyang pagod, palagi siyang may oras para umupo kasama ako para magkape at tumawa sa maliliit na bagay. Inaalagaan niya ako nang hindi halata. Tinutulungan niya ako nang hindi niya ako pinaparamdam na matanda. At iyon, para sa isang lalaking nasa edad ko, ay ginto. Isang araw, ilang buwan na ang nakalipas, tinanong niya ako kung gusto kong gumawa ng isang testamento. Sinabi ko na oo, pero may isang kondisyon na hindi siya makialam, na wala siyang alam hanggang sa wala na ako, dahil gusto kong gawin iyon nang walang pamimilit, walang inaasahan. Sinulat ko iyon ng kalmado. Nag-iwan ako ng bahagi ng pera para kay Emilio na may parehong clause tulad noon. Pag-access lang mula sa edad na 18 para sa mga layuning pang-edukasyon.
Iniwan ko rin ang bahay para sa kanya at isang saradong envelope na ibibigay lang kapag sapat na ang edad niya para maintindihan. Sa loob niyon ang notebook ng aking mga alaala kasama ang lahat ng aking mga pagninilay, hindi para hangaan niya ako, kundi para matuto siya, para malaman niya na ang pag-ibig ay nangangailangan din ng boundary at ang dangal ay hindi kailanman ipinagbibili. Tungkol kay Santiago, wala siya sa testamento, ni isang kusing, ni isang salita, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa hustisya. Dahil hindi mo maaaring bigyan ng reward ang taong tumatapak sa iyo o ipamana sa taong nanghahamak. Minsan ang pagmamahal sa isang anak ay ang pagsasabi sa kanya, hanggang dito na lang. At iyon ay bahagi rin ng pagiging ama. Kamakailan lang, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang pagbisita. Ang ina iyon ni Santiago. Hindi na kami magkarelasyon sa loob ng maraming taon. Siya rin ay absent, halos sa buong buhay ng mga bata. Nagpunta siya para hanapin ako, hindi dahil sa nostalgia, kundi dahil sumulat sa kanya si Santiago mula sa lugar kung saan siya nakatira ngayon, isang shelter sa ibang estado. Ayon sa kanya mag-isa si Santiago, walang permanenteng trabaho, umaasa sa tulong panlipunan, at nagsimula siyang magbigay ng talks sa mga emotional rehabilitation group. Kakaiba yon sa akin. Hindi ako nagtanong ng marami, nakinig lang ako. Sabi niya nagbago na siya, Elias, na sa wakas ay umintindi na siya. At naniniwala ka sa kanya? Hindi ko alam, pero humingi siya na pumunta ako para makita ka. At para saan? Para ibigay sa iyo ito. Ito ay isang nakatuping papel. Kinuha ko iyon, pero hindi ko binuksan sa sandaling iyon. Sinamahan ko siya hanggang sa pinto. Nagpasalamat siya sa oras, niyakap niya ako nang hindi ko hiningi at umalis siya. Nagantay ako hanggang sa gabi. Umupo ako sa duyan na may mainit na hangin sa mukha ko at binuksan ko ang papel. Maikli iyon, napakaiba sa mga naunang liham. Pa, hindi ako sumusulat sa pagkakataong ito para humingi ng anuman. Gusto ko lang sabihin sa iyo na naunawaan ko ng huli, pero naunawaan ko. Naging lalaki ako na sumumpa ako na kailanman ay hindi ako magiging. At ang pinakamasama, naging ganoon ako sa iyo. Ngayon alam ko na wala na akong karapatan na maging bahagi ng buhay mo. Na hindi ako nararapat sa isang salita man lang. Pero gusto kong malaman mo na ang lahat ng itinuro mo sa akin ay sa wakas ay umabot sa akin. Nasaan ka man, nais ko sa iyo ang kapayapaan. At salamat, Santiago. Binasa ko iyon ng isang beses lang. Wala akong naramdamang pagtulak na itago iyon. Hindi rin sumagot. Dahan-dahan ko lang itong tinupi, inilagay sa mesa at nagpatuloy sa pagtingin sa mga bituin. Dahil minsan ang pinakamalaking gawa ng pag-ibig ay ang hindi pagbalik, ay ang payagan ng iba na mahanap ang sarili nilang daan nang hindi mo kailangang ituro ang anuman. At ibinigay ko na ang lahat. At ang hindi ko ibinigay ay dahil natutunan ko na may karapatan din ang isang tao na protektahan ang sarili. Ngayon, tinitingnan ko ang likuran at hindi ako nagsisisi dahil bawat desisyon na ginawa ko ay may kamalayan. Dahil nang narinig ko ang malupit na parirala na iyon, nandidiri ako sa tatay ko, hindi ako sumagot sa galit. Sumagot ako sa aksyon at iyon ang nagbigay ng pagkakaiba. Hindi na ako nagkaroon ng malaking bahay o mga hapunan ng pamilya na kasama ang lahat sa mesa. Pero nanalo ako ng ibang bagay, isang buhay na akin, isang lugar kung saan hindi ako tinuturo, kung saan hindi ako ginagamit, kung saan ako minamahal ng walang kondisyon. At iyon ay higit pa sa mayroon ang marami. Kaya, kung nakikinig ka sa kwentong ito at nararamdaman mong malapit ka ng sumuko, kung naniniwala ka na wala ng paraan, kung iniisip mo na walang sino man ang nagpapahalaga sa iyo, sinasabi ko ito sa iyo mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Hindi pa huli. Kailanman ay hindi pa huli ang pumili sa sarili mo, ang itaas ang ulo, ang sabihin na tama na. Dahil minsan ang katapusan ay hindi isang pagbagsak, ito ay isang muling pagsilang. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo sa aking lugar at sabihin mo rin sa akin, mula sa anong sulok ng mundo ka nakikinig sa kwentong ito. Dahil marahil hindi ako ang tanging ama na pumili na mabuhay ng may dangal, kahit na mag-isa. At kung umabot ka rito, nagpapasalamat ako sa pakikinig mo dahil bawat salita na ikinuwento ko ay may puso.
At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, ibahagi mo ito dahil sino ang nakakaalam, marahil may iba pang kailangang makarinig nito. At ngayon, salamat sa pananatili